Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng updates sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, pasado na po sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang Child Online Safety and Protection Act of 2026 sa panig po ng CICC. Yusek, gaano po kahalaga na maisabatas yung ganitong panukala? Bago ko sagutin yan, Joshua, hayaan mo muna akong batiin ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Idil Adha sa ating mga kapatid na Muslim na nag-celebrate kanina. Yes. Balik tayo sa tanong ni Joshua. Nag-segue lang ako. So, napakahalaga para sa amin sa CICC na mapalakas at mapalawak yung coverage ng OSA-XSIM laws natin. Marami ng innovations, marami ng pag-advance sa technology ang nangyari na kailangan mag-catch up tayo. Dati, nung CRINAF, yung original na OSA-XSIM laws, hindi pa natin naiisip yung AI-generated deepfakes, yan. Kasi nga lumabas sa ating mga pagsusuri at saka lumalabas sa ating mga sa worldwide standards na ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image ng isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So, kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements so our laws could be not only relevant but effective in enforcement. Well, tama ka naman yan, Yusek, kasi as nag-i-improve o pinaiigting natin yung seguridad, nag-i-improve din yung pamamaraan ng mga sindikato. Dapat, hindi nga tayo nauungusan, dapat nauuna pa tayo. Yes. Tama. Pero ito, Yusek, habang hindi pa naisasabatas, ano po yung mga hakbang at pagsisikap po ng pamahalaan, partikular po ng CICC sa inyong panig, para po labanan nga po itong online sexual abuse or exploitation ng mga bata. Lalo ito pa, meron pang mga AI-generated pornography. Tama, no? So, apart from our existing relationships at saka memorandum and partnerships with other government agencies, pinagtingho ng ating CICC yung kanilang ang ating threat monitoring system. Ibig sabihin, proactive na naghahanap tayo ng mga ganitong mga klase ng kalaswaan, klase ng krimen sa ating online space. Kasi mandato ho namin sa CICC, kailangan panitilihin natin yung online space natin na free from any online harms. So, again, we procure technology, kinakausap natin mga social media platforms kung saan talaga nag-uumpisa. Hindi man doon naglalagay, doon nag-uumpisa. Ito mga OSA-XSIM cases na to. No? At pinaiting din natin ang ating kooperasyon sa ibang bansa. Gaya na sinasabi ho natin, ang cybercrime na nga ho is borderless. So, kailangan talaga natin mas pinaigting, mas pinalakas, at mas pinag-isang response dito sa cybercrime na to together with our allied nations. Okay. So, ibig sabihin, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, threat monitoring system, hindi lang kayo basta naghihintay na may magsusumbong ng mga biktima, kayo yung may proactive actions para hanapin yung mga harmful content. Tama yan. Tsaka ito, yung may partnership tayo with NACC. Meron din tayong partnership kina Yusek Jello Tapales sa CWC, kung saan nagbibigay sila ng resources ng mga tao na ititrain namin para matrain natin ito maghanap ng mga violations ng mga OSA-XSIM laws na to. At syempre, yung partnership natin with the DOJ para naman doon sa pagsugpo at paghabol doon sa mga gumagawa nito. Kumusta, Yusek, yung response, yung tugon ng social media platforms, yung collaboration sa kanila? To be fair, ito yung isa sa mga pinakamabilis at mas madali sa aking usapan pagdating sa mga social media platforms. No? Payag kagad sila at even in their own community standards, these are violations ng community standards nila. So talagang hinahabol nila at tinatanggal nila sa platforms na ito. At naintindihan natin na medyo overwhelming, medyo nagiging creative yung mga sindikato sa pagtago ng mga online sexual exploitation na to at saka yung mga child pornography na to. So tinutulungan natin sila na even if nakatago, hinahanap natin proactively yung mga contents na to. Okay. Well, tama lang naman din pala makipagtulungan sila sa inyo dahil yung credibility din ng social media platform din yung nakasalalay. Pero ito, Yusek, para po malaman din ng ibang mga nanonood sa atin, sakali man na mapatunayan o merong masangkot na social media platform na tinotolerate yung ganitong mga gawain, ano yung kaakibat nitong parusa? Kilala mo naman ako, Joshua, pag hindi na madaan sa mga gandang usapan, talagang siseryosohin na natin na pag-aralan at i-contemplate at i-considera na iba na itong mga platforms na to sa ating bansa. You know, to be honest, and parati ko naman sinasabi, they're doing business here in the Philippines and they should respect our laws. And once that respect for our laws vanishes,
there's no reason for them to stay here in the Philippines any longer. Alright. On that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga impormasyon at sa updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Maraming salamat, Josh. Thank you, Yusek.